Beshi, tulong! Itago mo ako. Bubugbugin na naman ako ng tatay ko kapag makita niya ako. Umiiyak at nanginginig pa sa takot na sabi ni Timmy kay Marian at mabilis na pumasok sa bahay nila. Sinarado naman ni Marian ang bahay na makapasok si Timmy. Sinilip nilang dalawa sa butas ng dingding ang tatay ni Timmy na galit na galit. Timyong, saan ka na? Kapag makita lang kita, bugbog ang aabutin mo sa akin para matauhan ka na. Hindi kita pinanganak at pinalaki para maging bakla lang. Wala akong anak na bakla. Timyong! Timyong! Sigaw ni Mang Turing na pasuray-suray dahil sa kalasingan at may dala pa itong 2x2. Ano ba ang ginawa mo, Beshi? Ba't galit na naman sa'yo ang tatay mo? Ba't nakatapis ka lang ng tuwalya? Takang tanong ni Marian sa kaibigan nang makalampas na si Mang Turing sa bahay nila. Naabutan niya kasi ako rumarampa sa sala na nakasuot ng bra at panty lang. Buti na lang nahablot ko pa tong tuwalya, kaya nakapagtapis ako. Nagpupunas ng luha na kwento ni Timmy sa kaibigan. Ikaw naman pala eh. Alam mo naman na ayaw niyang pabakla-bakla ka. At sa dami ng susuoting damit, bakit bra at panty pa? Nakangiwing wika ni Marian. Sa susunod mag-ingat ka na, Beshi. Okay, tahan na, masisira ang beauty mo. Pinahid ni Marian ang luha ni Timmy at niyakap ito. Thanks, Besh, ha? Pwede bang dito muna ako matulog sa inyo ngayon? Bukas na lang ako uwi kapag umalis na si tatay. Paglalambing ni Timmy kay Marian. No problem, Beshi. Basta ikaw. Pero, itatali ko yung kamay at paa mo. Ang likot mo kasing matulog. At maliban pa dun, hindi ako makahinga sa yakap mo. At ang bigat ng hita mo na nakadagan sa akin. Ano feeling mo sa akin, unan? Reklamong wika ni Marian. Beshi naman huwag mo naman gawin sa akin yan. Dagdagan mo na lang yung unan ko para yun na lang yakapin ko. Driver ng truck ang tatay ni Timmy. At bihira lang ito umuwi sa kanila. Kaya kung wala ang tatay niya, may papakita niya ang pagiging bakla niya. Pero kung nandyan si Mang Turing, nagkikilos lalaki siya. Hindi kasi matanggap ng tatay niya na bading siya. Malas lang niya kasi naabutan pa siyang rumarampa. Buti na lang, nakatakbo siya kaagad. Kung hindi, baka dilan na lang niya ang walang latay. Napili ka na namang muse sa basketball, Besh. Ako kaya kailan magiging muse? Malungkot na tanong ni Timmy sa kaibigan. Katatapos lang nilang maglako ng banana Q, kaya tumambay muna sila sa tindahan ni Aling Pinang para uminom ng soft drinks. Huwag ka nang umasa. Bakit? Totoong babae ka ba? Sabad ng kababatan nilang si Russell na tumatambay rin doon na nakikinig sa usapan nila. Che, ikaw bang kinakausap ko? Inis na tanong ni Timmy kay Russell. Bakit? Sa gusto kong makisabat. Asikre na sagot ni Russell. Tumigil na nga kayong dalawa. Russell, kung di ikaw kinakausap, huwag ka makisali Saway ni Marian. Ito kasing kaibigan mo feeling totoong babae. Nangarap pa maging muse. Asa pa siya. Kahit muse pa yan ng election ng class officers, hindi ka mapipili. Timyong, kahit anong gawin mo, di mangyayari yun dahil may lawit ka pa rin. Pang-aasar pa ni Russell. Aba, sumusobra ka na Akmang susuguri ni Timmy si Russell pero pinigilan siya ni Marian. Russell, umalis ka nga dito. Tigilan mo ang kaibigan ko Ako ang makakalaban mo kapag di ka pa tumigil dyan. Inis na ring sabi ni Marian sa lalaki. Pasalamat ka dahil nandito si crush yung Marian ko. Kung di papatulan na kitang baklang ilusyonada. Galit na sabi ni Russell at tumalikod na. Besh, huwag mo na siya pansinin. Alalahanin mo ang beauty mo, kailangan fresh at maganda lagi. Pagpapagaan ang loob ni Marian kay Timmy. Beshi, bakit may pinanganak akong ganito? Naiinggit ako sa'yo kasi maliban sa maganda ka, totoong babae ka talaga. Ako ganda lang meron pero ang parte ng katawan ko lalaki pa rin. Hindi ko mapigilan ang sarili kong umakto at makaramdam ng feelings ng isang babae. Dahil dito nabubuli ako at hindi pa ako tanggap ng tatay ko. Nahihirapan tuloy ako. Hindi mapigilang mapaluhan ni Timmy. Beshi, maganda ka at mas matalino sa akin. Huwag mo na silang pansinin. You should learn the art of deadma
Kung saan ka masaya, yun ang sundin mo. Basta lagi mo tandaan, nandito lang ako. Tanggap kita, besh, at mahal kita. Niyakap siya ni Marian. Sa mga yakap ni Marian, ay napapanatag at gumagaan ang kanyang pakiramdam. Maswerte siya dahil nagkaroon siya ng beshi na nagtatanggol sa kanya at sumusuporta sa kanya palagi. Kalaban niya man ito sa kagandahan, lagi man siyang naiinggit at laging sumasama ang loob niya rito dahil laging napapansin ang ganda nito kaysa sa kanya, pero kaibigan niya pa rin ito. Hindi kasi pinapakita ni Marian na kinakalaban siya. Pinapakita at pinaparamdam sa kanya ni Marian na pareho silang babae at pareho silang maganda. Beshi, isampay mo na itong binanlawan ko ng mga damit. Utos ni Marian kay Timmy pero hindi siya nilingon ng lalaki na nagkanda haba ang liig na may tinitingnan sa may labas ng pinto. Hoy bakla, ano ba, naririnig mo ba ako? Sino ba yung tinitingnan mo dyan na para kang naging isang giraffe dahil dyan sa kaunat ng liig mo? Naiiritang tanong ni Marian. Nasa mansyon sila ngayon ng mga doromal at naglalaba. May sakit kasi ang nanay ni Marian, kaya siya ang inutusan na maglabada sa mansyon. Sumama naman itong si Timmy sa kanya. Shh! Beshi, huwag ka maingay! Senyas ni Timmy sa babae. Nakita ko yung binatang anak ni Doña Milagros. Ang pogi at ang ganda ng katawan! Kinikilig pa na sabi nito. Talaga, Besh, andyan siya? Umuwi na pala siya galing Canada. Patingin nga kung pogi. Kinikilig din na sabi ni Marian at humakbang papunta kay Timmy. Ay, umalis na siya. Halika na, tapusin na natin ang mga labahin. Wika ni Timmy at hinatak na si Marian. Ang totoo, ayaw niya lang makita ng best friend niya ang gwapong lalaki. Mula nang mag-teenager sila, ay karibal niya na ito pagdating sa lalaki. Inaya na lang ni Marian si Timmy na magsampay. Pagkatapos nila magsampay ay may nakita sila mga hinog na bunga ng bayabas kaya inakyat nila. Naunang umakyat si Marian. Besh, mag-iingat ka. Baka mahulog ka, magbumyus ka pa naman. Paalala ni Timmy sa kanya. Uy, concern sa beshi niya. Huwag ka mag-alala, may lahing unggoy to. Wika ni Marian nang nasa bandang gitna na siya. Besh, bilis, akit na dito, magugustuhan mong makikita mo. Excited na wika ni Marian. Nagmadaling umakyat din si Timmy. Bakit? Ano ba yan? Tanong niya nang malapit na siya sa kaibigan. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang hinuhubad ng anak na lalaki ni Doña Milagros ang pang-itaas na damit nito. Kitang-kita ang magandang katawan sa nakabukas na bintana sa kwarto ng lalaki. Beshi, takpan mo mga mata mo, bawal sa'yo yan. Ako lang dapat ang makakakita niyan. Saway niya kay Marian. At bakit? Ang ganda pala ng katawan ng anak ni Doña Milagros. Hey, you two, what are you doing there? Pasigaw na tanong ng lalaki sa kanilang dalawa nang makita sila. Dahil sa pagkataranta, nagpaligsahan sa pagbaba ang dalawa. Sa malas ni Timmy, sumabit ang damit niya sa nakausling sanga ng bayabas kaya napunit ang damit at nagasgasan pa ang balat niya. Ouch, may skin! Di pwedeng masugatan. Sasali pa ako sa Miss Universe. Nakangiwi sa sakit na wika ni Timmy. Diyos mio! Ba't nagmamadali kayong bumaba ng bayabas? Yan tuloy, Timmy, napunit ang damit mo. Nagulat na tanong ni Doña Milagros. Nagtaka kasi ito kung bakit ang tagal bumalik ng mga ito sa loob ng mansyon. Nahihiyang sumagot naman si Marian. Kasi senyora, nagulat po kami na sigawan kami ng anak nyo. Akala po namin papagalitan niya kami. Sus na mga bata kayo, sa susunod mag-iingat kayo pagbaba. Si JV ba? Kararating lang ng bunso ko galing Canada. Pahayag ni Doña Milagros. Halik kayo, magmerienda muna kayo. Balita ko pareho kayong honor student. Umpisa ng Donya sa usapan nila habang kumakain. Opo, pero mas matalino po si Timmy kaysa sa akin. Nahihiyang sagot ni Marian. Hindi naman po, pareho lang po kami. Sagot naman ni Timmy. Maya-maya ay pumasok ang anak ng Donya na nakita nila kanina sa bintana.
Hello, Mama. Bati nito sa ina bago binalingan ng dalawa. Kayo yung nakita ko sa taas ng punong bayabas kanina, di ba? Nakatungo lang silang dalawa dahil sa hiya. Oo. Kinuwento nga nila sa akin ang nangyari, anak. Siya nga pala, ito sina Marian at Timmy. Sila muna ang pumalit na maglaba rito sa atin dahil may sakit ang nanay ni Marian. Ito naman anak ko, si JV. Kararating niya lang galing Canada. Hi Marian, you're so beautiful. Bati nito kay Marian at hindi man lang tinapunan ng tingin si Timmy. Tipid lang nang umiti si Marian. Si Timmy naman ay napasimangot dahil hindi siya pinansin ng gwapong lalaki. Kumuha ng merienda si JV at panay sulyap kay Marian habang kumakain. Gusto ko kayong gawing scholar sa kolehiyo. Basta siguraduhin nyo lahat na mag-aaral kayo mabuti. Pagpapatuloy ng Donya sa kwentuhan nila. Talaga po? Sabay na wika ni na Marian at Timmy. Oo. Sa susunod na araw, kakausapin ko na ang mga magulang nyo tungkol sa offer ko sa inyo. Nakangiting wika ng Donya. Besh, makakapag-aral na tayo ng college na hindi masyado nahihirapan ng mga magulang natin. Excited na wika ni Timmy at niyakap ang kaibigan. Oo nga, Besh. Excited din na wika ni Marian at yumakap rin kay Timmy. Matama na nakatingin lang si JV. Ang Donya naman ay natutuwa sa reaksyon ng dalawa. Masayang nagpasalamat sila sa Donya dahil malaking tulong ito sa kanila. Nagpresenta si JV na ihatid ang dalawa ng uwian na pero tumanggi si Timmy. Medyo nadismaya si JV pero hindi niya pinapahalata. Tinanaw niya lang ang dalawang nagkaharutan at naghahabulan na palabas ng gate ng mansyon. Aray! Ang bigat mo, Beshi ah! Reklamo ni Timmy habang nakapiggyback ride si Marian sa kanya. Grabe ka naman bakla, magaan lang kaya ako? Ibaba mo na nga lang ako? Nagtatampong wika ni Marian. Sus, eto naman, tampururot ka agad. Sige na, oo na, magaan ka na, kaya no elementary natin. Suki ka sa feeding program ng school natin eh. Ibaba mo na nga lang ako, pinapaalala mo pa talaga yung pagiging severely wasted ko no elementary. Reklamo ni Marian sa kaibigan pero hindi siya ibinaba ni Timmy. Sa kalikutan ni Marian nadapa si Timmy. Tawa naman ng tawa si Marian. Sige, pagtawanan mo pa ako. Kasalanan mo naman ko ba't ako nadapa eh, bruha ka? Kunwari na galit na sabi ni Tim. Sorry na Beshi, hindi ko lang mapigilang tumawa. Pagdating natin sa bahay, gagamutin ko yan. Napadaan naman sina Marian at Timmy sa isang tindahan at nakita nila si Mang Turing na umiinom doon. Iiwas pa sana sila, pero nakita na silang dalawa. Biglang tuwid at astang lalaki si Timmy nang makita niya ang tatay niya. Kayong dalawa lumapit kayo. Nag-aalangan man ay lumapit sila. Hinarap ni Mang Turing si Marian. Mayang, kapag nagawa mong totoong lalaki ito si Timyong ko, titigilan ko na pag-iinom. Ligawan mo na kayo itong anak ko. Boto ako sa iyo eh. Kapag nagkaanak kayo, sigurado magandang kalalabasan ng lahi nyo. Nakaakbay pa na wika ni Mang Turing kay Marian. Namumula naman si Marian sa sinabi ni Mang Turing. Alanganing ngiti ang sinukling niya sa ama ni Timmy. Tayo naman, kay bata-bata pa po namin. Tumigil ka, hindi ikaw kinakausap ko. Gusto ko kayo magkatuluyan balang araw. Mula pagkabata magkadikit na kayo, kaya kilala nyo na ang isa't isa. Wika ni Mang Turing sabay tungga sa baso na may lamang alak. Oo na tay, alis na kami. Hinihintay pa ng nanay niyan si Marian sa bahay nila. Wika ni Timmy at hinila si Marian sa pag-aakbay ng tatay niya. O siya, umalis na kayo. Basta tatandaan mo yung sinabi ko sa Mayang. Pahabol pa na wika ni Mang Turing. Hindi naman nakasagot si Marian dahil hila-hila na siya ni Timmy. Ew! Kinikilabutan ako sa sinasabi ng tatay ko. Iniisip ko pala na naghahalikan tayo, nandidiri na ako. Nakangiwing wika ni Timmy. Huwag mong seryosohin ang sinabi niya, Beshi. Usapang lasing lang yun. Tara na nga, bilisan na natin. Tutulong pa tayo sa nanay natin. Wika naman ni Marian sabay hila kay Timmy. Araw ng paligan ng bayan, may parade ng bawat team na lalahok. Syempre, kasali doon ang team na kinabibilangan ni na Marian at Timmy. Kinaaliwan ng team nila dahil kay Timmy.
Mas malambot pa itong gumalaw kesa sa Muse. Siya pa itong kumikembot-kembot kesa kay Marian kaya natatawa ang mga tao sa kanya. Buti na lang wala ang tatay niya, kaya malaya siyang rumampa. Sa lugar nila, kilala na siya bilang bading talaga. At kahit alam ng tatay niya, ayaw lang talaga nitong tanggapin sa sarili na bading ang anak. Nag-iisang anak na lalaki lang kasi itong ni Mang Turing sa 6 niyang anak. Bago magsimula ang simpleng pageant ng mga Muse, pinractice muna ni Timmy si Marian mula sa pagrampa at sa pagsagot ng tanong. Beshi, kapag ikaw ang rumampa sa stage, dapat may gulat factor. Ang ganda ng projection mo at lalamunin mo ang stage sa pagrampa. At dapat yung introduction mo bongga. At dinemonstrate pa sa kanya ni Timmy ang dapat gawin na animoy parang siya ang lalaban. Ikaw na lang kaya sumali, Beshi. Wika ni Marian. Bruha, kung pwede nga lang, kaso disqualified na ako. Pangarap ko pa naman maging Miss Universe. Ewan ko ba kung paano ako ginawa ng mga magulang ko. Ang kinalabasan tuloy naging bading ako. Huwag na nga natin pag-usapan ng tungkol dyan. Pag-iba ni Timmy sa usapan. Turuan mo na ako sa Q&A, Tim. Okay, sa Q&A naman, maganda dapat ang introduction mo. At syempre pang matalino rin ang sagot, yung tatatak sa isip ng mga judges at manunood. Ganito, una sa lahat, at syempre, may susunod pa. Binabati ko ng kumukuti-kutitap ng mga bituin at ubod na tamis ng ngiti ng buwan sa kalangitan, ang mga naggagandahang dilag at naggagwapuhang kalalakihang mga hurado at manunood. Pak! Ganun! Dapat ganun na intro sa Q&A. May energy na wika ni Timmy, samantalang pinipigilan naman ni Marian ang bumunghalit ng tawa. At sa tanong naman ganito, kung ikaw pa pipiliin, ano ang gusto mo? Pipino o hotdog? Syempre dapat pang matalino rin ang sagot. Maraming salamat po sa napakagandang tanong. Ang pipiliin ko po ay pipino at bakit? Dahil maliban sa matigas at sariwa, masustansya pa. Sabi po kasi ng teacher ko kumain ng gulay para humaba ang buhay. Aanhin ko naman ng hotdog kung malambot na di pa masustansya. Di dun tayo sa subok at may napatunayan na, and I, thank you. With projection pa na wika ni Timmy. Hindi na mapigilan ni Maria na bumunghalit ng tawa. Ano ba yan, bakla? Pang Miss Gay Beauty Pageant naman yung tinuturo mo. Parang ikaw naman ang sasali dito at di ako. Tatawa-tawa pa rin si Marian. Ganun talaga. Kailangan tumata ka agad sa mga judges at audience. Halika na, tigilan mo na yung kakatawa mo dyan at di ka na nakakatawa, besh. Mag-practice na tayo. Nakasimangot na wika niya kay Marian. Malas ang gabi dahil umuwi ang tatay ni Timmy. Kaya astang lalaki na naman siya. Nag-start na ang labanan ng mga Muse ng bawat team. Bongga ang production number, introduction at pagrampa. Pare-parehong ayaw papakabog sa bawat isa. Kanya-kanyang manok na pinapalakpakan at hinihiyawan. Siyempre, hindi papakabog ang beshi ni Timmy na si Marian. At marami ring sumusuporta kay Marian. Pagdating ng Q&A, si Marian ang nakatokang sasagot. Kung bibigyan ka ng jersey uniform ng basketball, sino ang taong ito at anong number ang gusto mong ilagay sa likod ng jersey at bakit? Tanong ng host sa kanya. Maraming salamat po. Bago ko po sagutin ang katanungan, ay babati muna ako ng magandang gabi sa lahat. Nakangiting wika ni Marian sa lahat ng nanonood. Si Timmy naman ay halos di na huminga sa paghihintay na isasagot ng kaibigan. Siya ang kinakabahan. Ang taong bibigyan ko ng jersey uniform ay walang iba kundi ang aking beshi na si Timmy at ang number na ilalagay ko ay number 1. Dahil siya ay number 1 kong best friend, enemy, mga okray, taga-suporta, kasangga, kasama sa lahat ng bagay sa buhay, and most of all, he's one of the most important person in my life. And no one can replace him as my beshi. Besh, you're always number 1 here. Itinuro niya ang puso niya habang nakatingin kay Timmy. Thank you. Palakpakan naman ng mga tao sa sagot ni Marian, samantalang si Timmy ay naging speechless. Gusto niyang maluha. Natouch siya sa sagot ng kaibigan. Natapos ang paligsahan na first runner-up si Marian at nakakuha rin siya ng award na Miss Photogenic.
Maaga sila umuwi ni Timmy dahil na bad trip ang kaibigan dahil nandyan si Mang Turing. Tsaka umaaligid-aligid din si JV sa kanya. Palabas na sina Marian at Timmy sa school nang makita nila si JV na nag-aabang sa gate. "Marian, I'll take you home." Offer ni JV habang kasama niya si Timmy. At masama ang tingin sa binatang kasama ni Marian. No senyorito, salamat. May kasama naman po akong uuwi." Kinakabahang sagot ni Marian. "I won't take no for an answer. Halika na para mabilis kang makauwi." May inis sa boses na wika ni JV. Senyorito, hindi ako sasama sa inyo kapag di ko kasama si Timmy." Okay, he can come along." Naiiritang wika ni JV. Pumayag na siyang isabay ni Timmy dahil pinagtitinginan na sila ng ibang estudyante. Nang mga sumunod na linggo, ay bumisita si JV sa bahay ni na Marian. Inaya niya ang babae na mamasyal. Nagkataon din na dumating si Timmy at yayayain din sana niya ang beshi niya na mamasyal. Kaya ang ending, kasama siya sa pamamasyal ni na Marian at JV. Ayaw rin kasing sumama ni Marian kay JV kapag di kasama ang best friend. Naiinis na itong si JV dahil laging umiepal itong si Timmy. Kailangan niya makagawa ng paraan para mapaghiwalay ang dalawa. Isang araw, isinama ni Aling Gemma si Marian sa mansyon para matulungan siya ng anak sa paglalaba. Nakakita ng tiyempo si JV para makausap si Marian. Nakita niya itong nagsasampay na ng binanlawang damit habang ang ina niya ay nasa laundry area. "Hi Marian." Biglang bati ni JV kay Marian. "Senyorito, nakahagulat ka naman." Biglang kinabahan na wika ni Marian. "I just want to talk to you. You know that I like you, Marian, pero hindi ako makaporma sa'yo dahil sa bidabidang best friend mo. I want you to avoid him. Cut the ties of your friendship with him." Utos nito sa dalaga. "Senyorito, wala pa sa isip ko yung ganyang bagay eh. Pag-aaral muna ang inuuna ko at hindi ko magagawa ang inuutos mo. Best friend ko si Timmy mula pagkabata. Magkasanggang dikit kami. Pasensya ka na, senyorito. Di ko magagawa ang gusto mo. Pwes mamili ka. Tatalikuran mo ang friendship nyo o suwayin mo ang utos ko. At mawawala ng scholarship ang bida-bida mong best friend." Isang sabi ko lang kay mama, pwede ko siyang gawa ng kwento na makakasira sa pagkatao niya. May galit na wika ni JV. Hindi naman makapag-decide si Marian. May malaking parte sa pagkatao niya si Timmy, kaya hindi niya basta-basta matatalikuran ng friendship nila. Pero ayaw rin niya mawala ng scholarship ito. Malaking tulong ito sa pag-aaral ng beshi niya para umangat sa buhay balang araw. Kailangan niyang isakripisyo ang isa. Friendship o scholarship. Hindi siya makapag-decide agad dahil mahirap. Think about it, Marian. Wika ni JV na may halong pagbabanta at umalis na ito. Nang umalis si JV ay tumulo ang luha ni Marian. Ang bigat sa dibdib. Ang laki ng problema niya. Mula noon, iniiwasan na ni Marian si Timmy. Kaya tanong naman ng tanong si Timmy kung bakit umiiwas ito sa kanya. Pero hindi naman makasagot si Marian. Gusto nang mainis ni Timmy sa beshi niya. Isang araw, pinuntahan ni Timmy ang bahay nila Marian nang masiguradong mag-isa lang ang babae. "Besh, ba't mo naman ako iniiwasan? May nagawa ba akong kasalanan?" Malungkot na tanong ni Timmy sa kanya. "Ayaw na kitang maging best friend. Pwede ba kalimutan mo na ako? Umalis ka na!" Sigaw ni Marian sa kaibigan. Nagulat si Timmy nang sigawan siya nito. Hindi naman dating ganito si Marian sa kanya. "Ayaw ko." "Besh, bakit?" Naguguluhang tanong ni Timmy na nangingilid na ang luha. "Alam mo bang nasasakal na ako sa friendship natin? Lagi ka nakadikit sa akin. Hindi ako makagalaw ng naayon sa gusto ko. Hindi ko masasabi sa'yo kung may nagugustuhan akong lalaki dahil nandyan ka palagi sa tabi ko at kumukontra. Gusto ko na maging malaya." Umiiyak na sigaw ni Marian. Hindi niya masabi kay Timmy ang totoong rason. Dahil ba ito kay Senyorito JV? May gusto ka ba sa kanya? Di na rin mapigilan ni Timmy na mapaluha. Napakasakit para sa kanya na marinig mismo sa kaibigan niya na nasasakal na pala ito sa friendship nila. "Oo, hindi niya ako maligawan dahil nandyan ka lagi na nakabakod sa akin.
Hindi na naituloy ni Marian ang sasabihin dahil pinutol na ito ni Timmy. Tama na. Ayaw ko nang marinig ang sasabihin mo. Kung yan pala ang gusto mo, sige, ibibigay ko ang kalayaan mo. Putulin na natin ang ugnayan natin. Kalimutan mo nang may best friend ka. Galit na wika ni Timmy. At kakalimutan ko rin na may isang Marian akong nakilala. Di ko akalain na dahil lang sa isang lalaki masisira ang pagkakaibigan natin. Mula ngayon kinamumuhian na kita. Pagpapalit mo ng pagkakaibigan natin dahil sa isang lalaki, I hate you! Mabigat man ang binitiwan niyang salita kay Marian, pero wala siyang magagawa. Sobrang sama ng loob niya dito. Padabog siyang lumabas ng bahay ni na Marian. Si Marian naman ay parang sasabog ang dibdib. Hindi niya kayang mawala ang kaibigan pero kailangan niya magsakripisyo para sa kapakanan nito. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Beshi, patawarin mo ko. Kailangan ko lang gawin to. Balang araw kapag okay na ang lahat, sasabihin ko sa iyo ang rason kung bakit ko to ginawa. Ibabalik ko ang dating tayo. I love you, Beshi. Kung alam mo lang, hirap na hirap din ang kalooban ko. Isa-sacrifice ko muna yung friendship natin. Pagkausap ni Marian sa sarili habang umiiyak. Alam na rin ng mga magulang nila na nag-away silang dalawa dahil parehong mugto ang mga mata nila at di na nagpapansinan. Pero, hinayaan lang nila ang mga ito dahil akala ng mga ito ay simpleng tampuhan lang ang nangyari sa kanila. Nasanay na ang mga magulang nila dahil lagi naman silang ganyan, away bate, away bate. Pati mga kaklase at teachers nila ay nanibago rin sa kanila na ang dating magbeshi ay mortal nang magkaaway ngayon. Parehong tikom ang bibig ng dalawa kung ano ang pinag-awayan nila. Iba na rin ang circle of friends si Timmy at si Marian ay laging nag-iisa at tahimik lang. Mula nang maputol ang ugnayan ng dalawa ay sinamantala naman ito ni JV. Panay ang dalaw at porma niya kay Marian. Ngunit tuwing kasama niya ito, walang buhay at malungkuting Marian ang nakikita niya. Tuwing kinakausap niya ito parang lumilipad palagi ang isipan ng dalaga. Parang hangin ang kinakausap niya. Sa kalaunan, tumigil na rin siya sa panliligaw kay Marian dahil unti-unti na rin siyang nawala ng gana sa babae. Bumalik na lang siya sa Canada. Sinubukang kausapin naman ni Marian si Timmy nang nasa Canada na si JV pero bato na ata ang puso ng best friend niya. Ayaw na siya nitong makausap. After graduation, ay dinala si Marian ng tita niyang nagbakasyon sa kanila sa Maynila. Pero bago umalis, tinanaw muna ni Marian ang bahay ni na Timmy at di na niya mapigilang mapaluha. Goodbye, Besh. Promise babalikan kita. Pagtungtong ng college ni Timmy ay ginugol niya ang oras sa pag-aaral. Meron na siyang friends, pero ramdam niya na may kulang. Hindi siya masaya. May hinahanap siya pero ayaw niyang isipin dahil kinalimutan na niya ito. Kaso, pag naaalala niya, nasasaktan lang siya at nasisira ang araw niya. Nang makatapos si Timmy sa pag-aaral, ginugol niya naman ang kanyang oras sa trabaho at pag-create ng mga gandang idea sa paggawa ng damit, lalo na sa gown, para magustuhan ng mga customers niya. Itong pagsisikap niya ay para sa pamilya niya na may ahon sa hirap. After 12 years ay ganap na siyang successful fashion designer. Sikat na rin ang Miss You Fashion Boutique sa bayan nilang San Isidro at sa lungsod. Meron na rin sa mga malls. Ang ibang gawang gown niya ay nilalaban niya sa mga local beauty pageant. Ang ilan ay nairampa na rin sa national pageant like Binibining Pilipinas. Nakapagpatayo na rin si Timmy ng 2 bahay sa isang subdivision sa bayan nila. Isa sa kanya mga magulang at kapatid. Tay, Nay, doon na po kayo tumira sa pinatayo kong bahay. Mungkahin ni Timmy sa kanya mga magulang. Magpakalalaki ka muna at mag-asawa ng babae. Hanggat di mo nasusunod ang gusto ko, di ako titira doon. Matigas na sabi ng tatay niya. Nalulungkot man si Timmy sa naririnig, pero wala siyang magawa. Kaya mga kapatid at nanay niya na lang ang tumira sa bahay na pinatayo niya. Minsang nasa mall si Timmy ay nahagip niya ng tingin ng isang cute na mukha ng lalaki. Sa tingin niya ay bata pa ito dahil maliit ito kumpara sa kanya at may pagka-baby face sa mukha. Mga nasa early 20s lang siguro ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya kahit ilang seconds lang ang pagharap nito sa bandang kinaroroonan niya. Tumalikod naman kaagad ang cute na lalaki.
Hindi naman siya nakita dahil medyo malayo ang kinaroroonan niya. Hindi niya rin makita ang buong katawan nito dahil may nakaharang na mga nakadisplay na paninda. May kasama itong isang morenong lalaki na mas matangkad din sa kanya. Sinundan niya ito ng palihim. Sa wakas, nakita niya rin ang buong katawan nito ngunit nakatalikod nga lang. May kapayatan ng katawan nito dahil siguro maluwag ang t-shirt na suot, naka-cargo pants ito at naka-loose white shirt. Lalaking lalaki ito gumalaw. Ang linis niyang tingnan. Nagka-crush ata siya sa lalaki. Natigil lang siya sa pagsunod ng palabas ng mga ito dahil ang lakas ng apil ng lalaki sa kanya. Ngayon lang niya naramdaman ito. Dahil ang mga gusto niya ay macho at barako talaga ang muka. Ngayon, mas prefer niya na ang mas bata, maliit, cute at pretty face na lalaki. Ang lalaking nakita niya kanina ay more than a pretty face, than a handsome one. Kapag siguro tumatanda na siya, nag-iiba na rin ang preference sa buhay. Biglang sumagi sa isip niya na sana magkita pa sila ng lalaki ngunit pilit niya rin itong winaksi sa isipan niya. Isang araw, biglang bumisita ang tatay ni Timmy sa butik. Nagtataka man ay pinapasok niya si Mang Turing sa opisina niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Timyo. Pumunta ako dito dahil pinapauwi kita bukas ng hapon sa bahay mo. Bakit po, tay? Takang tanong ni Timmy. Basta, huwag ka na magtanong, malalaman mo bukas. Wala nang nagawa si Timmy kundi umuo na lang. Kinabukasan ng gabi dumating siya sa kanila. Mukhang may bisita sila dahil narinig niyang may masayang nag-uusap sa dining area. Nagbihis lang siya tumuloy kung saan ang pamilya niya. Nagulat siya nang makita kung sino ang bisita. Ang mga magulang ni Marian. Umupo ka na, Timyong, at kumain. Dito natin pag-uusapan na magiging kasal mo. Nabigla naman si Timmy sa narinig. Kasal? Gulat na tanong niya. Kailan pa nagdesisyon ng tatay niya para ipakasal siya at kanino? Malamang ngayon. Ngayon niya lang nasabi eh. Pilosopong sagot naman ang isip niya. Oo, kaya nandito sina Mario at Gemma dahil mamamanhikan sila. Wika ulit ng tatay niya. Lalo siyang nagulat. Sasagot pa sana siya nang may magsalita sa likuran niya. Sorry, I'm late. Wika ng kararating lang. Paglingon niya ay napatda siya. Ito ang lalaki nakita niya sa mall. Nakatuck-in ito ngayon ng polo shirt na blue at nakamaong pants. Biglang kumabog naman ang puso niya. Kapatid ba ito ni Marian? Pero sa pagkakaalam niya hindi ganito kaputi at ganito kaporma ang kapatid niyang lalaki. At pati sa pangangatawan, hindi ganito kapayat dahil batak sa pagtatrabaho sa asyenda. Naguguluhan talaga siya. Mayang, nandito ka na pala. Tamang-tama, kararating lang din ni Timyong ko. Mayang? Ang pagkakaalam niya iisa lang ang tinatawag ng tatay niya na Mayang. Ang kababata niyang ayaw na niyang maalala. Ito na si Marian? Ba't mukha at astang lalaki na ito mula buhok hanggang pananamit? Gusto na niyang himatayin. Ano bang nangyayari? Timyong, ito ang kababata mong si Marian. Kauuwi niya lang galing Maynila kasi nalipat ang trabaho niya dito sa lungsod natin. Hinihingi niya ang kamay mo sa amin ng nanay mo. Gusto ka niyang pakasalan. Wika ni Mang Turing. Dahil sa narinig ni Timmy, tuluyan na siyang nawala ng malay. Hindi niya maproseso sa utak niya ang sinasabi ng tatay niya. Nagising siya sa kwarto niya. Napabalikwas siya nang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Baby, gising ka na pala? Wika ni Maria nang makita siyang bumangon. Baby? Ba't mga pala desisyon ng taong ito sa nakapaligid sa kanya? Kanina ang tatay niya nagdesisyon na ipakasal siya. Ngayon naman itong kaharap niya nagdesisyon na tawagin siyang baby. Get out. I don't want to see you. Matagal ka ng patay para sa akin. Galit niyang pagtataboy kay Marian. No, I want to talk to you. Tim, nandito ako para linawin ang mga bagay-bagay. Binalikan kita para magkaayos tayo. Pwes hindi kita pinapabalik. Wala na ang Marian na beshi ko dati. I already buried her long time ago. I'm not Marian anymore. I'm Mar. So please accept me as Mar and not Marian. Kinalimutan ko na rin ang pangalang Marian. Dahil alam ko magdudulot ng sakit sa'yo kapag binalik ko yon. I changed myself because of you. I changed my sexual preferences because I love you, Tim.
I realized that I have feelings for you when we cut our friendship. Now that I have the guts to tell you this, gusto kong pakasalan mo ko. I want you to be my wife. Will you marry me, Tim? Kulang na lang ay maglupasay siya sa pagmamakaawa kay Timmy. Kahit nakaramdam si Timmy ng kilig sa sinabi ni Marian, hindi niya ito pinahalata. Sa totoo lang, na-attract siya sa boyish look nito noong unang makita niya ito sa mall. At hindi niya inakalang besye pala niya ito 12 years ago. In your dreams. Matigas na sagot ni Timmy. Walang kasal na magaganap. Lalaki ang gusto ko, hindi babae. Look at me. Lalaki na ako ngayon, di mo ba nakikita? Wika ni Marian at umastang lalaki. Anyo at kilos mo ang lalaki pero babae ka pa rin. May santol ka pa rin at tilapia. Pilit mo lang tinatago. Angil ni Timmy. Basta whether you like it or not, ikakasal tayo. Bahala ka, paniwalaan mo yan. Umuwi ka na nga sa inyo. Utos niya sa babae. No, I'll stay here. Magsisleep over ako rito sa inyo. We're getting married soon. Kaya ganun din ang kalalabasan nun. I will not marry you. Pwede ba umalis ka na? Di kikidnapin kita kapag di mo ako pinakasalan. Ewan ko sa'yo. Humiga na si Timmy at tumalikod sa kanya. Tinakpan ang mukha ng unan. Kahit anong taboy niya dito, alam niyang di ito aalis. Pero sa totoo lang, ang lahat ng galit niya at sama ng loob kay Marian ay bigla na lang nawala, lalo na't bumabalik ang pangungulit nito sa kanya. Ito pa rin ang beshi niya na minahal niyang kababata. Siyempre, pahihirapan niya muna ito. Labis din kaya pagdurusa niya sa sakit ng loob na dinulot nito sa kanya. At isa pa, umiiral lang kanyang fried chicken. Tim, usot ka naman, tatabi ako sa'yo. Ano ba? Dun ka sa couch, ayoko may katabi. Maktol niya habang takip pa rin ang mukha ng unan. Ayaw ko. Gusto ko sa'yo tumabi. Sagot ni Marian na tinulak si Timmy. Ang kulit? Reklamo niya pero umusog din siya. Tumabi naman si Marian sa kanya. Nagpapakiramdaman lang silang dalawa. Makalipas ang ilang minuto, nagsalita si Marian. Tim, are you still awake? Tulog na. Matabang na sagot niya. Gusto ko sanang pag-usapan na nangyari sa atin noon. Pwede ba matulog ka na dyan? Ayoko na pag-usapan ng nakaraan. Huwag mo na ungkatin pa dahil inilibing ko na sa limot. We leave it all behind. Okay na ganito tayo mag-usap. Let's face the reality that we could not bring back what we had before. Meron ng lamat. Wika ni Timmy. Hindi pa rin mawala ang hinanakit niya sa kaibigan. Dahil sa sinabi ni Timmy, ay nanahimik na lang si Marian. Nasaktan siya sa sinabi ng kaibigan. Gusto niyang umiyak pero tinigil niya. Hindi niya masisisi si Timmy kung bakit sobrang galit ito sa kanya. Malalim talaga ang sugat na iniwan niya sa kaibigan. Paggising ni Timmy, ay sinalubong kaagad ng ngiti at bati ni Marian. Good morning, baby! At hinalikan nito sa pisngi. Ew! Kadiri ka! Ba't tinakawan mo ko ng halik? Biglang bangon ni Timmy at pinunasan na mukha niya ng towel na nakuha niya. You're my fiancé now. It's natural to kiss you in the morning. It's just a practice of wake-up greetings. Fiancé your face. You know that kissing me without my consent is a form of sexual harassment? Pataray na sabi ni Timmy. Sa pisngi lang naman eh. Diyan ka na nga. Ang slow mo umintindi. Ang hirap mo pampaliwanagan. Padabog na pumasok si Timmy sa banyo. Napabuntong hininga na lang na sinundan ng tingin ni Marian si Timmy. Kagabi ay gustong-gusto na niyang yakapin ng lalaki. Miss na miss niya na ito pero ayaw niya namang daanin sa biglaan. Gagawin niya ang lahat upang mapalapit ang loob niya muli sa lalaki. Gusto niya bumalik ang kanilang relasyon gaya dati. She will try her best to win him back. Kahit papaano, may nakikita naman siyang development. Kinakausap na siya ng lalaki kahit lagi itong galit sa kanya. Saan ka pupunta, Timyong? Tanong ng tatay niya na makita siya nitong nakabihis na at pababa ng hagdan. Sa butiko po, itay. Magtatrabaho na. Kahit ayaw niya sanang pansinin ng tatay niya dahil masama ang kanyang loob, dahil sa panghihimasok nito sa buhay niya, pero ayaw niya naman itong bastusin.
Hindi ka pwedeng magtrabaho dahil next week na ang kasal mo. May pamahiin tayo na pagbalapit na ikasal, wag ng gala ng gala. May masama mangyayari kapag labas ka ng labas ng bahay. Pangangaral ng kanyang ama. Eh di mabuting matsugi na ako para wala na akong problema sa buhay. Aniya sa isipan. Tay naman, ayoko magpakasal lalong-lalo na sa Mar na yan. Maktol niyang sabi at tinapunan ng tingin si Marian na kalalabas lang ng kusina na may dalang tray ng pagkain. Hindi pwede. Kailangan kang ikasal sa kanya. Gusto ko na magkaapo. Subukan mong wag sumipot sa kasal at nang makita mo ang hinahanap mo. Kilala mo ako, Timyong. Baka magulat ka na lang na sunog na ang fashion boutique mo. Seryosong banta ng tatay niya. Walang nagawa si Timmy kundi padabog na umakyat ulit sa hagdan. Sinundan naman siya ni Marian, dala ang tray. Baby, huwag ka na magalit sa tatay. Wika ni Marian nang makapasok na sila ng kwarto. Kayo na lang kaya magpakasal. Tutal, kayo naman ang pala desisyon sa buhay ko. Asik na sabi ni Timmy. Nag-iisip ka ba? Paano ko pakakasalan ng tatay mo? Eh una, ikaw ang mahal ko. Pangalawa, kasal ang tatay mo sa nanay mo. Pangatlo, ang layo na agwat na edad namin. At pang-apat, tayo talagang bagay at nakatadhana. Paliwanag ni Marian habang nilalapag ang tray ng pagkain sa lamisita. Ewan, mababaliw na ako sa inyo. Pabagsak na inihiga ni Timmy ang katawan sa kama. Ang mabuti pa, kumain ka na lang para makapag-isip ng maayos. Wika ni Marian, ngunit di ito pinansin ni Timmy. Natuloy ang kasal nila sa West na walang nagawa si Timmy kundi sumimangot buong seremonya. Sa tipikal na kasal, ang babae ang dapat na nakadress. Pero sa kanila, baliktad. Si Timmy ang nakadress at si Marian na nakapolo ng white at slacks na black. Pagkatapos ng konting salo-salo sa kabilang bahay, ay lumipat na silang dalawa sa bahay ni Timmy. Tinutokso tuloy sila ni Mang Turing na bumuo agad ng apo. At dahil doon, napairap si Tim. Doon ka matulog sa kabilang kwarto, huwag kang tumabi sa akin. Mataray na wika ni Timmy kay Marian at itinuro ang isang kwarto. Baby, mag-asawa na tayo, kaya dapat magkatabi na tayo matulog. Diba? Sabi ni tatay bubuo agad tayo ng apo. Sagot ni Marian at sinundan niya si Timmy na papasok sa kwarto nito. Kayo na lang kaya ng tatay kung magtabi, total magkasabwat kayo. Mataray pa rin na wika niya. Hindi pwede, magagalit ang nanay mo. At syempre, ikaw ang gusto kong katabi, no? Diyan ka na nga, nasisira ang beauty ko kapag ikaw ang kausap ko. Irap ni Timmy at pumasok na ng banyo. Nangingiting naiiling na lang si Marian sa inaakto ng asawa niya. Masaya siya na natuloy din ang kasal nila. Kumuha na lang siya ng damit pantulog sa maleta. Doon na lang siya sa baba maglilinis ng katawan. Ang mga damit niya ay bukas na lang niya ilalagay sa closet. Pagkatapos niya maglinis at magbihis ay pumanhik na siya. Pagpasok niya ng kwarto ay nakahiga na si Timmy. Kung umaasa ka na may mangyayari sa atin ngayong gabi, pwes kalimutan mo na. Pumayag man ako magpakasal sa'yo, pero hindi ako papayag na pati ang puri ko kukunin mo. Wika ni Timmy sa kanya. Relax, baby. Huwag kang praning. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Kontento na akong katabi kita sa pagtulog. Sagot ni Marian at sumampa na rin sa kama. Good. Buti nagkakaintindihan tayo. Wika ni Timmy. Tatalikod na sana si Tim kay Marian nang pigilan ng babae ang braso niya. Yumuko ito at hinalikan siya sa labi. Good night, baby. Ngiting wika ni Marian. Ano ba? Ba't nang hahalik ka lang bigla? Inis na tanong ni Timmy sa asawa at pinunasan pa ang bibig. Pambihira naman, wifey. Pati ba naman kiss bawal? Good night kiss ko yan sa'yo. Kumakamot ng ulo na wika ni Marian. Oo, at tigilan mo ng pagnanakaw ng halik dahil wala naman akong kilig na nararamdaman. Nakasimangot na wika ni Tim. Eh ako kinikilig eh. Matulog ka na, wifey baby. Babantayan kita.
Wika ni Marian sa kanya, kaya inirapan niya ito at tumalikod na para matulog. Kinaumagahan, nagising si Timmy na nakayakap kay Marian, kaya bigla niyang tinanggal ang kamay niya. Buti na lang, tulog pa ang babae. Tiningnan niya muna ang asawa bago bumangon. Kahit binago mo pa ang anyo at pananamit mo, ikaw pa rin ang beshi ko na makulit na hinahanap-hanap ko. Di ko akalain na hahantong tayo sa ganito. Wika ni Timmy sa isip. Bumuntong hininga na lang siya at bumangon. Good morning, wifey baby. Bati ni Marian sa kanya at ninakawan na naman siya ng halik sa labi. Nagluluto si Timmy ng almusal nila sa kusina. Nabigla man siya sa halik nito. Di niya na lang ito pinansin. Wala rin namang mangyayari kapag magagalit na naman siya rito. Hindi naman siya nito pinapakinggan. Maya-maya ay nararamdaman niyang pumulupot ang kamay ni Marian sa bewang niya. Anong niluluto mo, wifey? It smells good. Pero hindi ang niluluto niya ang inaamoy ni Marian kundi ang likod niya. Tosino lang yan. Matabang niyang sagot. Tsaka pwede ba tigil-tigilan mo yung pagyakap sa akin? Hindi ako kinikilig sa ginagawa mo. Oops, sorry wifey baby. Masarap kasi yakapin ikaw eh. Tim, ayaw mo pa talaga pag-usapan na nangyari sa atin dati? Ayaw mo rin ba akong kumustahin? Ayaw mo rin ba alamin ang tungkol sa akin, sa work ko? Malambing na tanong ni Marian. Ayaw, hindi ako interesado. Ayun na yung tosino, luto na. Mag-almusal ka na. Walang interes na wika ni Timmy. Bumalik na rin sa work niya si Marian sa lungsod. Hindi pa alam ni Timmy ang trabaho niya dahil hindi naman interesado ito tungkol sa kanya. Tuwing weekends lang siya umuwi. Samantalang si Timmy ay salit-salitang minamanage ang kanyang butik sa lungsod at sa bayan. Ang tatay niya ay doon na rin tumira sa bahay na pinatayo niya para sa kanila. Dahil natupad na ang gusto nito na makapag-asawa siya. 3 buwan na silang nagsasama sa malamig na pahikitungo ni Timmy. Si Marian ay hindi naman nagsasawang suyuin siya at lambingin. Minsan, gusto nang bumigay ni Timmy pero pinipilit niyang pigilan ng sarili. Nahihiya siyang aminin sa sarili na mahal niya si Marian. At hindi na siya galit dito. Pinapairal niya lang talaga ang kanyang fried chicken. Isang araw, bumisita si Mang Turing na lasing. Ano ba, Timyong? Wala pa rin bang nabubuong apo ko? Aba, ilang buwan na kayo nagsasama? Lasing na wika ng kanyang ama. Siyempre, bago pa lang po kami nagsasama, tay. Pasasaan ba't magkakaapo ka rin? Sagot ni Timmy at naiinis na sa tatay niya. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na magkaapo. Tumatanda na ako. Kailangan, sa susunod na pagbisita ko ulit, may laman na yung tiyan ni Mayang. Wika ulit ni Mang Turing. Sisikapin po namin, tay. Sagot naman ni Marian dito. Gawin niyo na mamaya. Siguraduhin mo, Timyong, na mabuntis mo yung asawa mo pagbalik ko. Kasi kung hindi, baka hindi mo na mapakinabangan ang pinaghirapan mo sa butik. Hindi ako nagbibiro. Banta ni Mang Turing sa kanya. Hindi na lang sumagot si Timmy. What's the occasion? Ba't ka umiinom? Tanong ni Marian nang madatnan niya si Timmy sa loob ng kwarto nila na umiinom ng alak. Nakaupo ito sa couch. Gagawa tayo ng baby. Come here, join me. Aya ni Timmy kay Marian. Are you serious? Gagawa lang tayo ng baby, ba't kailangan pa nating uminom? Tanong ni Marian. Pero excited siya sa sinabi ni Timmy na gagawa sila ng baby. I need to drink. Parang nakakadiri kong gagawin ay di ko maalala kinabukasan. Kailangan ko ng pampalakas ng loob para sa gagawin natin mamaya. Kailangan ko na mabigyan ng apo si tatay. Medyo may tama na ng alak na wika ni Timmy. Okay, wait me here wifey baby. Maglilinis na ako at magbibihes. Excited na wika ni Marian. Itigil mo muna yung pag-inom mo para masabayan kita. Ayokong pagbalik ko tulog ka na. Utos niya kay Timmy at pumasok na ng banyo dalang tuwalya. This is it. Bibigay na ang wifey baby niya. Minsan, naisip niya rin na may silbi rin ang pagiging kontrabida ng biyanan niyang lalaki. Paglabas niya,
ay iniabot ni Timmy sa kanyang baso ng alak. Kinuha naman niya ito. Cheers to our soon baby. Wika niya at tinungga. Ang tapang ng alak, gumuguhit sa lalamunan niya at dibdib. Habang nagiinuman sila, alam niyang medyo lasing na ang asawa dahil madaldal na ito. Hindi naman nakakaya itong gagawin ko, Mar, diba? Hindi ito makakapagpabago sa pagkatao ko bilang bakla. Pahamak talaga kasi itong tatay ko. Niyakap ni Marian si Timmy. Wifey baby, I'm your husband. There's nothing to be ashamed of. What are we going to do is normal for married couple. It's a blessing from God. Wala akong pakialam kung maging lalaki ka o maging bakla ka habang buhay. Tanggap kita kung ano ka. Mahal kita, Tim. Dala ng alak, yumakap na rin si Timmy sa kanya. Kiss me, Mar. Utos niya kay Marian at itinulis ang uso. Gusto niyang malaman kung anong mafe-feel niya sa halik ng asawa. Hinalikan naman siya ni Marian pero smack lang. Ano ba yan? Wala akong maramdaman. Reklamo niya. Hinalikan ulit siya ni Marian ng 3 segundo. Wala pa rin. Nainis na si Marian sa reklamo niya. Dahil wala pa rin siyang nararamdaman kaya hinalikan na naman niya ito muli. This time, kinagat na niya ang ibabang labi ni Timmy at pinag-igihan ng paghalik. Doon ay may naramdamang sarap si Timmy. Pero binibiro niya pa rin ang asawa. Wala pa rin eh. Hindi ka marunong humalik. Ikaw kaya ang di marunong humalik. Parang humahalik lang ako ng manikin. Gumanti ka kaya sa halik ko. Inis na wika ni Marian. Okay, kiss me again. This time galingan mo na nang may maramdaman ako. At na makagawa na tayo ng baby. Sa sobrang inis ni Marian, ay sinibasib niya ito ng halik. Lalo niyang nilaliman at lalong diniinan. Hindi na pinigilan ni Timmy ang nararamdaman at gumanti na rin siya ng halik dito. At may nadiskubre siya. Masarap palang ginagawa nila. At nangyari nga ang dapat mangyari. Gumawa sila ng kanilang baby. Kinaumagahan ay nagising si Timmy na masakit ang ulo. Nagulat siya na makitang nakahubad siya, katabi ang asawa na hubad din. Bigla siyang tumili at itinulak si Marian na siyang ikinalaglag ng babae sa higaan. Masakit ang ulo ni Marian at balakang, kaya pilit siyang sumampas sa kama. Ano ba? Ang sarap ng tulog ko, ba't ba nambubulahaw ka? Nabalian pa yata ako dahil sa kagagawan mo. Bago pa lang tayo mag-asawa, sinasaktan mo na ako. What? Wait, may nangyari sa atin? Utal na sabi ng baklang si Timmy. At nang makita ang dugong nasa kama, ay lalo siyang nag-hysterical. OMG! You stole my virginity! Nawala ang puri ko! Malakas na ngawa ni Timmy. Pinigilan naman ni Marian ang mapatawa sa inaakto nito. Kung makangawa ito, akala mo dihadong-dihado siya. Kaya binato niya ito ng unan. Huwag ka nga OA dyan. Hindi naman sa'yo yung dugo na yan eh. Sa akin yan. It means, pareho tayong nawala ng puri kaya tigilan mo yung paggawa mo dyan. Quits lang tayo. Natigilan naman si Timmy. May mabubuo na kaya sa ginawa natin? Abay, ewan ko. Tignan na lang natin. Wag mo na isipin yan, wifey baby. Ang importante gumawa tayo kagabi. Tumayo na ito at lalapit sana kay Timmy ngunit umatras ang lalaki. Huwag kang lumapit at balutin mo na yung katawan mo. Hindi ako na-attract dun sa 2 santol mo. Kunwaring nandidiring wika ni Timmy. Tinawanan na lang na malakas ni Marian ang asawa. Hay, kahit kailan talaga napaka-OA mo. Nandidiri ka pero tinikman mo naman. Ibig sabihin na gustuhan mo rin. Tumatawang pumasok ng banyo si Marian. Che, di ko alam kung anong ginawa ko kagabi no. Sumerang bruha to. Mula nang may mangyari sa kanila, medyo nag-iba na si Timmy. Hindi na ito cold kay Marian. Unti-unti nang bumabalik ang dati nilang samahan. Masaya naman si Marian sa development ng pagsasama nila. Isang araw, napagdesisyonan na ni Timmy na kausapin si Marian tungkol sa nangyari noon. Gusto na niyang malinawan at magkaroon sila ng closure. Handa na siyang tuldukan ng hidwaan nila noon at magsimula bilang bagong mag-asawa. Tanggap na rin niya si Marian bilang asawa niya. Mahal na niya ito bilang kabiyak
At mahal naman niya ito noon pa bilang kaibigan nga lang. Ngayon, ay nasa next level na ang pagmamahal niya rito. Hindi niya akalain na magkakagusto rin pala siya sa beshi niya. Hindi niya tuloy alam kung totoong bading ba talaga siya o nagkaroon lang siya ng identity crisis. Hindi man maipaliwanag ni Timmy ang nangyayari sa kanya, basta ang alam niya mahal niya si Marian bilang asawa at katuwang niyang bubuo ng pamilya. Nawawala ang cellphone ni Timmy. Hindi niya alam kung saan niya nalapag kaya hinanap niya. Kung saan-saan niya hinanap hanggang mabuksan niya ang pinakailalim ng drawer ng closet ni Marian. Nagulat siya na makitang may baril na nakatago. Bigla siyang kinabahan. Anong trabaho ng asawa niya? Member ba ito ng sindikato? May gagawin ba itong illegal na di niya alam? Kung ano-anong pumasok sa isip niya. Maya-maya ay narinig niyang tumunog ang cellphone. Hinanap niya ito. Nasa higaan lang pala ang phone na natakpan ng unan. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag. Hello, Macy? Hello, sir. May bago tayong client. Si Miss Christina Martinez. Ikaw ang gustong makausap. Wika ng kanyang sekretarya. Gemma is there. Siyang kumausap. Dito pa ako sa bahay. Ayaw nga, sir eh. Ikaw ang gustong makausap. Okay, sige. Just ask her if she could wait for me for 2 hours. Babiyahe pa kasi ako dyan papunta. Plus traffic pa. Narinig niyang may kinausap si Macy sa kabilang linya. Oo daw, sir. Hihintayin ka niya. Gagala lang daw muna siya sa mall habang hinihintay ka. Gumayak na nga si Timmy at umalis na. Habang nasa daan, ay di maalis sa isip niyang nakitang baril kanina sa drawer. Ano kaya ang trabaho ng asawa niya? Kung ano-anong negative thoughts ang pumasok sa utak niya. Baka hired killer or isang miyembro ng sindikato si Marian. Lord, wag naman sana, napamahal na sa akin ang bruhang yun. Mahina at kinakabahang usal ni Timmy. Palabas na siya ng kanyang sasakyan na may biglang humatak sa kanya at tinutukan siya ng baril. Sa sobrang gulat niya ay napatili siya. Tumigil ka kung ayaw mo mabasag ang bungo mo. Sigaw sa kanya ng lalaking mukhang di pa huhuli ng buhay. Nanginginig sa takot na pinigilan ni Timmy ang mapatili ulit. Lord, help me. Ayoko pa mamatay. Gusto ko pa magkaayos kami ng beshi ko at masabi ko sa kanyang mahal ko siya. Napapikit at taimtim na nagdasal si Timmy sa isipan niya. Ginawang hostage si Timmy ng isang lalaking hinahabol ng mga pulis. Kayo mga pulpul na pulis, ibaba niyo ang baril niyo. Kung ayaw niyo madamay ang taong to. Sigaw ng hostage taker sa mga pulis na nakatutok ang baril sa kanya. Nagulat si Timmy nang pagmulat niya ay si Maria na nakapulis uniform ang may hawak na baril. Pulis pala ang asawa niya. Bossing, pwede bang pag-usapan natin to? Huwag mo naman siya idamay, di siya kasali dito. Ako na lang i-hostage mo. Pakikipagnegosasyon ni Marian sa hostage taker. Nakikita kay Marian ang pag-aalala kay Timmy. Medyo na-alarma si Tim. Ayaw niyang mapahamak si Marian. Mapapahamak si Marian kapag pumayag ang lalaki sa sinabi ng asawa niya. Sa puso at isip niya, ayaw niyang mapahamak si Marian. Huwag, Pogi. Huwag kang pumayag. Nanginginig na sabi ni Timmy. Kahit takot na takot siya, kailangan niyang lakasan ang loob niya. At kahit mukhang mamamatay tao ang mukha ng lalaki, kailangan niyang sabihan ito ng Pogi. Konting panguuto lang, baka magbago ang isip. Samantalang si Marian ay binigay ang baril sa kasama at lumapit sa hostage taker at kay Timmy. Bossing, sige na pakawalan mo na siya. Ako na lang i-hostage mo, hindi siya kasali dito. Marami na rin ang taong nakikiosyoso. Ang mga pulis na natiling alerto. Pogi, huwag ka makinig sa kanya. Huwag mo ko pakawalan. Nagmamatapang na wika ni Timmy pero ang totoo, gusto nang bumigay ng tuhod niya sa takot at namumutla na siya. Ano ba, bakla? Pwede ba wag mo akong kontrahin? Nagagalit ng wika ni Marian kay Timmy. Hindi pwede. Di baling ako na ang mamatay. Mas gugustuhin kong ako ang mamamatay, wag ka lang. Pogi, wag mo siyang pakinggan. Pinalakas pa rin ni Timmy ang loob niya. Bossing, wag siyang pakinggan mo. Hindi, Pogi. Ako ang sundin mo. Ako! Ganting sigaw ni Marian. Ako! Sagot din ni Timmy. Nagsigawan na ang dalawa hanggang sa naguluhan na ang hostage taker. Ano ba kayong dalawa? Kapag di kayo tumigil, pareho ko kayong babarilin.
Pero hindi natakot si Marian. Bagkus lalo pa itong lumapit. Kaya biglang tinutok ng hostage taker kay Marian ang baril. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Marian. Naubod ng lakas na sinipa ang kamay ng lalaki na may hawak ng baril kaya nagulat ito at nabitawan ang hawak nito. Biglang hinila naman ni Marian si Timmy at tumakbo na sila. Pinaputokan naman ng mga pulis ang lalaki nang makitang pinulot nito ang nabitawang baril. Ngunit, bago pa makalayo si Marian ay nataplisan pa rin ito ng bala sa braso. At kahit may tama na ang hostage taker, ay nabaril niya pa rin si Marian. Binaril ulit ng mga pulis ang lalaki at pinusasan. Si Timmy naman ay tili ng tili habang umiiyak. Takot na takot siya habang nakikitang umaagos ang dugo sa braso ng asawa. Hoy! Ano ba, Beshi? Imbis na gumawa ka dyan, dalhin mo kaya ako sa ospital. Mataray na reklamo ni Marian sa asawa. Where is the key? I will be the one to drive myself to the hospital. Wika ulit ni Marian na naghi-hysterical pa rin ang asawa. Biglang nahimasmasan kaya tumigil sa paggawa. Sorry, Beshi. Nataranta lang kasi ako. Sige, tara na. Natataranta pa ring inakay ni Timmy si Marian. Isinakay sa kotse niya at dinala sa ospital. Don't move too much. Baka lumala pa yung sugat mo. May pag-aalala na wika ni Timmy. Nasa ospital na sila at nalagyan na ng benda ang braso ni Marian. Okay lang to, konting tama lang sa braso. Malayo sa bituka. Kahit na, sugat pa rin yan. If you need something, just tell me. My gosh, pulis ka pala, Beshi. Di ko alam na ganyan palang uri ng work mo. Akala ko mamamatay na ako kanina. Buti na lang nandun ka. Thank you for saving me, Beshi. Pero natakot din ako sa'yo kanina. What if napuruhan ka? May pag-aalala na hinawakan ng mahigpit ni Timmy ang kamay ni Marian. God will not allow it to happen. May dapat pa tayong pag-usapan. Hindi pa tayo nagkakaayos. At oo, pulis ako, may wifey baby. Tuwing tangkain ko kasing makipag-usap sa'yo, ayaw mo naman. Hindi ka naman interesado sa buhay ko. Wika ni Marian. Niyakap niya si Marian pero iniwasan niya ang sugat. I'm really sorry, Beshi. Paglabas mo dito at pag-uwi natin mag-uusap tayo. Willing na ako makinig. Talaga? Thank you, Tim. Kiss mo na nga lang ako para mabawasan ang sakit ng sugat ko. Lambing na sabi ni Marian kay Timmy. Nagpa-unlock naman si Timmy at hinalikan niya si Marian. Habang nagpapagaling ay alagang-alaga ni Timmy si Marian. Wala namang pagsidla ng tuwa ng babae sa ipinapakita sa kanya ng kaibigan, na ngayon ay kanya ng asawa. Nang tuluyan ng gumaling si Marian ay nag-usap sila. Ikinuwento na ni Marian ang lahat kay Timmy. Ang rason kung bakit ginawa niyang putulin ang friendship nila. Ang pagkuha niya ng kursong criminology at pagiging pulis niya sa Maynila. Ang pagbabagong anyo ng katauhan niya para lang magustuhan siya ni Timmy sa pagbalik niya dahil mahal niya ito. Ang pagpursige niyang makuha si Timmy kahit pikutin niya ito para maging asawa dahil gusto niya itong makasama habang buhay. OMG, Besh! Ginawa mo yun lahat dahil mahal mo ko? I love you too, Beshi. Now it's all clear to me. Mahigpit niyang niyakap si Marian at hinalikan. I'm sorry, Besh, for being mean to you. Hayaan mo, babawi talaga ako sa'yo. Hinarap siya ni Marian at kinulungan magkabilang pisngi niya ng dalawang palad nito. Pareho tayong babawi sa isa't isa. Wika nito at masuyo niyang hinalikan si Timmy sa labi. At gumanti naman si Timmy. Ngayon napagtantunan ni Tim na mahal niya ang beshi niya kahit hindi ito lalaki. Hindi siya nandiri sa halik nito bagkus nagustuhan pa niya at nasarapan siya. Ang beshi Marian lang niya pala magpapabago sa kanyang katauhan. Ang beshi niya lang pala ang makakapagparealize sa kanya na tunay siyang lalaki. Wait, wifey baby, I have something for you. Wika ni Marian at kumalas kay Timmy. Tumayo si Marian at kinuha ang maliit na pahabang box na may ribbon sa drawer niya. Iniabot ito kay Timmy paglapit niya. What is this? Ballpen? Ba't binalot mo pa? Takang tanong ni Timmy. Open it. Nakangiting utos ni Marian sa asawa.
Binuksan niya ang box. Tumambad sa kanyang pregnancy test na may 2 guhit. Sa sobrang gulat niya at saya ay tumulo ang luha niya. Magiging magulang na tayo? Tumutulo ang luhang usal niya. Pinahid ni Marian ang luha niya at sinapon nito ang magkabilang pisngi niya at hinalikan. Yes, Beshi. Magiging nanay at tatay na tayo. Naiyak silang dalawa sa sobrang saya at nagyakapan. Maya-maya ay kumalas si Timmy sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya. Besh, dahil magiging magulang na tayo, ibibigay ko sa iyo ang nararapat para tuluyan na tayong mabasbasan ng Diyos. Matama na nakatingin siya kay Marian. Lumuhod si Timmy sa harapan niya. Beshi, will you marry me? This time, sa simbahan na tayo ikakasal. Pasensya na, wala mo ng singsing ha. Ihahabol ko na lang. Naluluha na natatawa si Marian sa sinabi niya. Yes naman, of course I will marry you, Beshi. Kahit saan pang simbahan. Hinalikan at niyakap niya si Timmy. Ganon din ang ginawa nito sa kanya. Pero sa kasal natin, ako na yung groom at ikaw na ang bride. I want to see you wearing a very beautiful bridal gown na syempre gawa ko. Are you sure, Beshi? Hindi makapaniwala na sabi ni Marian. Yes, Beshi. Gustong gusto ko yun. Gusto kong humarap sa altar at sa harap ng Diyos na totoong lalaki na. Dahil yan naman talaga ang kasarian na binigay niya sa akin. At ikaw? Gusto kong ibalik mo yung dating ikaw na maganda at kilos babae. Dahil magiging nanay ka na. Sinserong wika ni Timmy at hinimas-himas ang tiyan ni Marian. Masayang masaya si Marian sa narinig. Thank you, Beshi. Binago ko lang pananamit at kilos ko dahil sa'yo. Kaya nag-anyong lalaki ako. Ganyan kita kamahal, Tim. Kung nakaya mo magbago para sa akin, kaya ko ring magbago para sa'yo. Ganyan din kita kamahal, Beshi. Tsaka wag mo na akong tawaging wifey baby dahil husband mo na ako. Di ko gustong pakinggan. You can call me hubby or hubby baby if you want. Nakangiti niyang niyakap si Marian. Okay, hubby. At saka baka magtaka rin ang anak natin baka lang araw. Kung bakit tinatawag kitang wifey, lalaki ka naman. Nakangiting wika ni Marian. Kaya nga mula ngayon ako nang tatawag siya na wifey. Marami man na nagulat sa pagbabago ng dalawa, lalo na kay Timmy na nagdamit lalaki na ito. Pero masaya pa rin sila para sa mga ito. Walang pagsidla ng saya ng tatay ni Timmy. Tuwang-tuwa ito. Tuluyan na niyang tinigil ang pag-iinom at tuluyan na rin siyang tumira sa bahay na pinatayo ni Timmy sa kanila. Masaya rin ang magkabilang pamilya dahil may hinihintay na silang anghel. Idinaos ang kasal ni na Marian at Timmy sa simbahan sa bayan ng San Isidro, ang bayan kung saan sila isinilang at lumaki. Dito na rin sila bubuo ng matatawag nilang pamilya. Sa reception ay nilapitan ni Timmy ang tatay niya. Tay, thank you. Nangilid ang luha at niyakap ang tatay niya. Di rin mapigilan ng tatay niya na maging emosyonal. Tinapik ang likod ni Timmy. Ginawa ko lang yun para sa kabutihan mo, anak. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Mahal kita, anak. Mahal din kita, tay. Huwag po kayo humingi ng tawad. Naiintindihan na po kita kung bakit niyo ginawa yun. At tuluyan ang nagyakap ang mag-ama. Tuluyan na nga nagbihis lalaki si Timmy. Pero tuloy pa rin ang pagiging fashion designer niya. At si Marian ay bumalik na rin sa pagiging babae nito pero pulis pa rin siya. Isinilang niya ang panganay nila at ito'y lalaki. Tuwang-tuwa naman ang ama ni Timmy dahil may magdadala na raw ng apelyido nila. Lumipas pa ang maraming taon, naging 3 na ang anak nila at puro lalaki ito. Halos wala ng pagsidlan ang saya ng ama ni Timmy dahil puro lalaki ang apo niya. Hindi siya nagkamaling piliin si Marian na maging manugang. Binigyan siya ng apo na magdadala ng apelyido nila. Timyong! Wika ni Marian habang hawak ang tiyan at balakang. Biglang lumabas si Timmy na puno ng sabon ng katawan. Why, wifey? Nagulat siya nang makitang nangingiwi na si Marian sa sakit. Dalhin mo na ako sa ospital, manganganak na ako.
na may lipit na sasakit na wika ni Marian. Yes, baby. Tarantang wika niya at lumabas na ng banyo. At bubuhati na sana niya ang asawa nang pigilan siya nito. Hoy, nakahubad ka pa at may sabon pa yung katawan mo. Magbanlaw ka muna dun. Ay, sorry. Wika niya at pumasok muli sa banyo. Dinala niya ang asawa sa ospital at nanganak ito ng normal sa pang-apat nilang anak. At sa wakas, babae na ito. I love you, Beshi. Ngayon, tigil ka na sa pagbubuntis dahil meron na tayong babae. May tutupad na sa pangarap kong maging Miss Universe. I love you too, Beshi. Titigil na talaga ako dahil nagkababae na tayo. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan ang pangarap mo maging Miss Universe. Nakangiting sabi ni Marian. Oo naman. Kaya nga, Miss Yu ang pangalan ng butik ko eh. Actually, dalawa talaga ang kahulugan ng name ng butik ko. Ang una, Miss Universe, dahil ito talaga ang pangarap ko. At ang pangalawa, Miss You, dahil ikaw ang tinutukoy ko. Na-miss kita, Beshi, nung magkaaway tayo at magkalayo sa isa't isa. Pagkukwento niya at hinalikan niya ulit si Marian. Natouch naman si Marian sa ginawa ng Beshi niya. Kahit pala, pinipilit ni Timmy na kasuklaman nito at ibaon sa limot ang alaala nilang dalawa, hindi pa rin niya nagawa. Masayang namuhay ang mag-asawa kasama ang 4 nilang anak na makukulit at cute. At yun nga ang katotohanan. Ang puso ay walang pinipiling kasarian pagdating sa pag-ibig. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang A Shotgun Wedding with My Best Friend. Written by Wallflower. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!